Mahilig din ba kayong magluto like me? Tara, samahan nyo akong magluto ng papaitan. Naihanda ko na nga po lahat ng aking kakailanganin kaya ang umpisan ko na nga pong magluto. Sa una nga po, igigisa lang muna natin ang luya, sibuyas at bawang at hahantayin nating mag-aroma ang mga ito. At nang mag-aroma na nga ang mga ito, ay inilagay ko na din ang lamang loob na nabili namin. Bali direct na nga po ang paglalagay ko dahil napakuluan na nga po itong nabili ko. Igigisa-gisa ko nga lang po muna ito nang matanggal ang konting langsa. At nilagyan ko na nga din po pala ng 2 siling green. Nilagyan ko na nga din po pala yan ng konting betchin. At nagdagdag na nga din po ako ng wow sarap. Bali wow sarap nga po ang aking ginamit dahil wala nga po ako ngayong magic sarap. Ito nga ang aking ginagamit na substitute ng magic sarap. Subok ko nga rin naman ito katulad ng magic sarap. Kaya hindi naman ako mapapahiya sa lasa. Pagkatapos ngang magisa at malagyan ng sangkap ay nilagyan ko na nga din po pala ito ng sabaw at tinakpan ko muna ng panandalian. Kumakain din ba kayo ng papaitan? Ito kasi ay nahiligan ko mula nang kami ay nag-ride sa bandang norte. Madami po kasing restaurant na nag-aalok ng papaitan sa bandang norte. Meron silang kambing na papaitan at ang pinaka-paborito ko ay ang bakang papaitan. Napakasarap naman po talaga nito lalo na nga po pag mainit na mainit ang sabaw. Ito nga pong pagluluto ko ay ang pinaka-version ng aking pagluluto. Sa karamihan nga po ay ang ginagamit nilang pampapait ay ang pinaka-apdo. At yun naman po talaga ang ginagamit ng karamihan na pampapait. Ngunit po ako ay iba nga po ang aking ginagamit para pumait ang sabaw. Bali inaantay ko nga po palang kumulo itong aking niluluto. Pag kumulo na nga po ay dito ko na ilalagay ang aking ginagamit sa pampapait. Bali naghiwa nga lang po ako ng 15 kalamansi. Biniyak ko nga lang po ito sa gitna at ito nga po ang aking gagamitin sa pampapait. Inihulog ko na nga po ito sa aking niluluto at aantayin lang po natin na maluto ng husto. Hindi ko na nga din po pala yan piniga, bali hiniwa ko lang po sa gitna at nilagay ko na. Naglagay na nga din po pala ako dito ng paminta. Bali 5 pisong paminta nga po yung nabili namin sa tindahan dahil naubusan na nga po ako ng stock. Kung makikita nyo nga po ay paisa-isa nga po ang lagay ko nitong paminta dahil nga po tingi lang po yung aking nabili. At kailangan ko nga din kasing isa-isahin talaga itong paminta dahil nga po meron din nga po palang bala ng stapler ang bawat supot nito. At baka mamaya masama ko nga po. Mahirap namang matinik ng bala ng stapler. At dito nga po ay tinimplahan ko na nga po pala ng konting asin at patis para nga po mas lasa. Nakulangan pa nga po ako sa sabaw kaya nagdagdag pa nga po ako ng konting tubig. Tahantayin nga lang po natin na kumulo at lumambot yung ating laman. Mahirap naman po kasing kainin kung matigas. Kaya medyo palalambutin pa nga po natin ito. Nung kumulo na nga po at aking natikman ay medyo matabang kaya naglagay pa nga po ako ng patis. Maglalagay nga din po pala ako ng maliit na sinigang mix. Ang gusto nga po kasi namin sa papaitan ay may konting asim. Pagkatapos ko nga lagyan ng sinigang ay tinakpan ko na nga po at pwede na nga po ito maya-maya lang. Pagluto na nga po yung ating nilagay na sinigang mix. Ready for serving. Yun lamang po. Maraming salamat. Bye-bye.